Sa kabila ng panawagang transparency sa flood control probe ng ICI, nakaligtas sa mata ng publiko ang ilang kongresista at sa pagdawit din sa Pangulo sa issue, duda ang Kabataan Party List na may pangil pa ang komisyon. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa 6 na hearing ng mga kongresistang ipinatawag ng ICI, wala ni isa ang naka-livestream. Nag-request kasi ng tinatawag na executive session o closed-door hearing sina Representatives Arjo Ataide, Dean Asisio, Reynante Arrogancia, Leody Tariela, Maria Victoria Copilar at Patrick Michael Vargas, mga pangalang nadadawit sa flood control scandal. Sa ilalim ng live streaming guidelines ng ICI, bukod sa government agencies at witnesses, allowed mag-request ng closed-door hearings mga resource person kung maaaring malabag ang privacy rights ng mga individual. Malalagay ito sa panganib at of national security concern ang kanilang isisiwalat. Pero ang Kabataan Party List hindi kumbensido sa investigasyon dahil hindi naman daw nakikita ng taong bayan ang gusto nilang transparent investigations. Kung may confidential na alam ang isang magte-testify, ilalahad niya yung proseso na yon. Is that a national security concern, or are we shielding those in power? No, that's a fine line. And ICI ought to side with the public when the exposés of widespread corruption is limited, and is shielded from the public. Ang napoprotektahan yan ang mga nasa kapangyarihan. Brainchild ng Pangulo ang ICI. Sa lahat ng kritisismo laban sa Pangulo, ang sagot ng kanyang kampo. Kulang sa reason yon at sa logic. And you have to remember that these flood control scams were discovered when President Bongbong Marcos exposed this in his SONA last year. And why would he do that to himself kung ang ituturo rin lang pala siya? Ayon kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon, bakit bibigyan ng atensyon at halaga ang pahayag ni resigned Congressman Zaldico, gayong maraming sabit ang pangalan at reputasyon nito? Natanong ngayong araw ang Malacanang kung willing ba sumailalim sa investigasyon ang Pangulo sakaling ipatawag ng ICI. Hindi direktang sinagot ng palasyo ang tanong na ito. Pero kung sasabihin po natin na command responsibility, siguro magbigay na lamang po sila kung paano nila ililink ang Pangulo patungkol dito. Tandaan po natin, ang Pangulo ang nagpasimula nito. Hindi mabubukas ang ating isipan, hindi mabubukas ang ating mga mata, hindi mabubukas ang ating tenga kung hindi mismo si Pangulo Marcos Jr. ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Pero may buwelta ang Kabataan Party List. Hindi porket na may sinimulan ay ibig sabihin hindi nasangkot. No? These two can coexist. We know this dahil under President Rodrigo Duterte, he claims that he is starting a war against drugs, a war on drugs, which we know to be actually really war against the poor. Malapit-lapit na raw mabingwit ang malalaking isda ayon sa Malacanang. Sa ngayon, si Zaldico ang pinakamalaking pangalan sa listahan ng mga may kaso. Ang tanong, hanggang anong ranggo ang kayang tablahin ng administrasyon sa ngalan ng hustisya? Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.